Ay siya, kumusta po ang lahat? Kumusta ang lahat? Maayos ba? Eto naman, magbabalik tayo sa ating mga reaksyon ng mga walang kwentang reaksyon. Walang ka-research ito. Walang kalatoy-latoy na mga reaksyon natin ngayon. Mainit lang dyan, dito tayo. Wala rin tong kabuluhan ng ating mga reaksyon ngayon. Kumusta po ang lahat? Ito lang tayo kasi init doon banda kasi dapat doon ako. Yan dyan. Kaya lang yung sinag ng araw, hindi ko makita yung pagmumukha ko na medyo maitim pa naman ang pagmumukha ko, tapos harap ako doon. Dito na lang tayo. So dito na pag-usapan natin yung dito natin tuloy-tuloy natin yung pag-usapan nga itong si Eden Santos tuloy pa rin ang kanyang trabaho. Yan ang mga professional na mga professional na mga reporter na kahit isinusuka na dyan sa mga ayaw magpabulat-lat sa kanilang mga ginagawa kasi nga daw ay mayroong hindi magandang nangyari dyan sa may Malacanang sa mga press briefing dyan ang ginagawa nila. Ayan ay tinanong ho itong si Claire Castro no karang araw tungkol nga dito sa cleared barangay daw dito sa may mga bawal na gamot kung ano mga barangay yun. Kaya lang nag-OA itong si Claire Castro. So bigyan natin ng panahon ito ngayon para makita ko rin. Natawa nga ako sa balita na to Kaya ito yung balita ng Net25 na nang bubudol pa tong lintik lintik talaga tong Malacanang talaga. Ay, ito video mo na. Iba pa ang balita, inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. At nandito po yung iba mga pangalan. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi nating drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ngang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PDEA. Sa datos ng PDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Eden Santos para sa Mata ng Agila. Habang naka-off ako, tawa ko ng tawa ngayon kasi bakit? Matay magsabi ng totoo. Ito si Claire Castro talaga.
Kalahating papel ba naman? Ang kapal-kapal nga. Hawak pa niya kanina. Kita ko yung kanina eh. Panood ko yun yung press briefing niya kanina na abutan tayo dito ng ilang araw tayo dito magwasa. Yun pala kalahati lang yun sa bundle na yung papel na yun naka-clip lang. anak ng waiting talaga. Ay nako nga naman, iniubo ako nito kay Claire Castro talaga. Diyos ko po. Ito naman si Eden Santos. Talagang pinaksayahan talaga niya. Natural, pinaksayahan talaga ng oras niya. Bulat natin talaga kung ano ba talaga kadami yung mga barangay na free na daw yung drug free na daw. Anak ng toko na. Hindi paano mo naman ma-specify yung mga barangay na yun na drug free na talaga. Wala naman nakalagay ko ano mga barangay. Tinanong nga niya yun nung time na yun na ano bang mga barangay, halimbawa magbigay lang ng mga specific na lang mga barangay, kahit isa lang, unang barangay yan ay hindi nagbigay itong si Claire Castro. Yun pala ngayon, di ba nakita naman natin doon may mga kalagay cleared, tapos yung barangay ng mga ganito sa Ilocos na walang pangalan ng barangay. Halimbawa may mga barangay ng San Roque, barangay ng San Pablo, barangay Pilipit Dila, so nako, barangay na walang kwenta, may mga ganun ba? Mga barangay na kailangan naman gagawa ng barangay na walang pangalan. Diyan sa may Manila lang Caloocan, diyan sa may Pasay, mga barangay nila diyan, may mga number karamihan diyan may 168, barangay 62, may mga ganun. Itong nilagay nila galing sa PDEA daw, galing sa PDEA yun, nagprint lang sa kanila ng sarili yun para sabihin na cleared na talaga yung mga barangay sa Pilipinas nung panahon nito ni Bongbong Marcos. Cleared ng iba dyan nung panahon ni Duterte ngayon sabihin nyo pa cleared na kayo. Cleared sa yung kagaral na may mga puangod nga nag-press briefing mo adlaw-adlaw, tapos talagang naman mahirapan talaga tayo nito pag ganito nga puro talaga mga kasinungalingan ba i-press briefing talaga. Ito pa nga baka yung mga tawag niyan, yung papel na yun nilagyan lang ng mga yung letterhead ng PDEA para sabihin talaga galing sa PDEA. Di yan pinakita ni Eden Santos kung may mga pirma ba yun, kung sino nag-prepare ng mga papel na yun. Kasi once na mag-prepare ka ng mga dokumento, may mga nakalagay yan kung sino nag-prepare ng mga dokumento na yan. Tapos mga pirma. Wala ang pinakita ni Eden Santos. Binulat-lat nga. Pati ni 25 nga itong host nilang si yung taga-balita nila na duda pa nga talaga sa resulta na yun Kahit sino magdududa talaga. Kayo di kayo nagdududa doon? Blanco. Ibinulat-lat pa. Kaya to si Eden Santos ay masama talaga ang nito ni Claire Castro, kasi mabulat-lat talaga, magtatanong mabulat-lat, tapos ayun na pala talagang iniisa-isa niya na. Tapos itong mga ayaw dito kay Claire Castro Claire Castro nakakainis, pero yung gusto dito kay Claire Castro ay nakutuwang-tuwa talaga. Mayroong isang vlogger na panood ko kahapon, balikan ko nga lang yon. Nakapanood ko kahapon, ay nako, grabe niyang pag-react. Ang pag-react niya talaga dito kay Eden Santos. Although ako din ako nag-react dito kay Eden Santos, kaya ilang beses ako nag-react nito sa kanya, pero yung ginawa naman talaga niya doon sa may sa video na makikita natin doon sa may kung saan yun sila. Saan ba yun sila banda, nakalimutan ko, Pampanga ay hindi naman talaga siya lumabag doon sa protocol ng Malacanang. Kaya lang hinahanapan talaga siya ng butas kung ano talaga ang dapat sa kanya. I-dispatch talaga siya. So ito na ngayon yung nangyari na naman. mga blankong papel pala. Cleared daw. Tama, cleared. Tama nga. Ay, ngayon ko lang naisip. Cleared na nga ang bawat barangay kasi yung mga papel na yun, walang mga laman. Totoong cleared nga. Yun pala. Ay naku, ko lang nakuha. Tapos yung nagbabalita din, hindi clear din ang pagbabalita. Hindi rin clear ang ang pagbabalita ba, yung pagbibigay ng information, ito si Claire Castro. Hindi rin clear Pustok na. Ayan ang mahirap talaga dito sa mga matawa talaga ako sa balita to, para akong kinikiliti talaga ako mag-isa talaga doon sa ay siya, yung mga
shout out lang sa inyo ha, yung mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, patuloy niyang inyong pagtiwala. Nandyan lang ho kayo, alam ko naman. Maraming salamat at andito lang din ako. At ingat po tayong lahat.